Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na inyong napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw na ito ng Thursday, November 28 na po, 2024. Aba, ay dalawang tulog na lang at December na. Merry Christmas po sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Dahil nga po ay araw na lang ang bibilangin, Pasko na. Ramdam na ba ninyo ang hanging amihan? Baka natatabunan ng init ng politika ang hanging amihan, sayang naman. Minsan lang dumating ang lamig ng bahagya. Di katulad sa mga bansang winter, talagang nag-iisno-isno pa nga yung iba dyan. Ay dito sa Pilipinas, hanging amihan, pero natatabunan ng hangin ng politikang napakainit talaga naman. Diyan lang po kayo at narito na ang ating mga balita. Nakabalik na po. Welcome back sa ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, sa bandang alas 10 ng umaga kahapon. Ayun, November 27, matapos nga po ang kanyang produktibong, mahalaga one-day working visit sa United Arab Emirates, UAE. Pinagtibay daw po anya ng Pangulo ng Pilipinas, ng ating Pangulo, at palakasin pa ang bilateral ties nga po sa United Arab Emirates. Nagpasalamat din po si Pangulong Marcos Jr. sa tulong ng gobyerno ng United Arab Emirates sa suportang natatanggap ng bansa sa oras ng kalamidad. At naging pulong din kaugnay ng katatagan. Katatagan sa rehiyon, siniguro din ng Pangulo sa United Arab Emirates ang commitment nga daw po ng Pilipinas sa maritime issue nga po sa rehiyon, alinsunod naman sa rule of law at international agreement tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang close na tinatawag, binigyan din pa rin ng ating Pangulo ang mga effort daw po ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapakanan, kapayapaan at economic stability, na ayon naman sa United Arab Emirates ay ang tinasabing nagsisilbihan niyang pundasyon ng pagpapalakas ng trade at investment ties sa pagitan ng dalawang nasyon. Ayan, mabuhay po at salamat. Mayaman ng United Arab Emirates. Nako, napakatindi po niyan. Bansang maraming pera, maraming gold, maraming langis at iba pa. Sana tayo'y mahawa niya kahit na kaunti lang. Ay kayang-kaya natin. Samantala, si Astro del Castillo, isa pong financial analyst at economist, na veterano na ito sa larangan po ng pagnenegosyo sa bansa at munang kausapin ngayong umaga. Astro, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Good morning. Mike, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Salamat sa oras mo kahit alam kong napakamahal ng bawat minuto mo, pero libre ito na binigyan mo kami ng pagkakataon, Astro. Yes. Salamat, Mike. Okay, at ito muna, ang magandang balita. Ano bang dating sa inyo nitong report kahapon, noong isang araw na sinasabi ng Department of Finance, itong S&P credit rating natin, ay mukhang triple B. Triple B positive outlook, di ba? Ano ang dating nito sa business natin? Astro, please. Yes. Mike, actually, napaka-positibo na to na mag-upgrade ng Standard & Poor's, isa sa mga malaking institusyon sa buong mundo na nakakaakit ng investments, no? So itong announcement nila na ito, itong report ito, no, ng pag-upgrade, ay makaka-increase ng investor confidence sa ating bansa. No? Makakadagdag kumpiyansa. Pag madaming investors, mas madaming potential na trabaho at economic development. No? So ang ibig sabihin nito, Astro, ay merong tiwala at gusto nila ang mga policy at programa ni Pangulong Marcos Jr. Tama ba? Yes. Oo. Nakita nila na na-sustain yung mga policy reform programs during the past few years, no? Ito ay nakadagdag kumpiyansa, no? Tama ka, Manong Mike. So, may report din na posible raw na mas tumaas pa. Mataas ang kumpiyansa at paniniwala ng ating Finance Secretary at Department of Finance dito sa galaw na ito. Tama ba na sa inyo sa private sector halos ganun din ang paniniwala ninyo sa paniniwala ng Department of Finance, Astro?
Yes, yes, tama yun, Mike. No? We support the view of the Secretary of Finance and also the DOF. No? Ito ay talagang malaking tulong sa pag-akit ng investment dito sa ating bansa. No? Hindi lang ito para sa ekonomiya, ito rin ay makakatulong rin dun sa mga kumpanya na andito sa ating bansa. No? Mapapansin na naman tayo. No? Oh, alam mo naman kasi yung mga masang Pilipino, mga simpleng mamamayan, pasintabi na minsan hindi nila alam itong rating na ganito eh, 'di ba? So ito 'di ba, isa rito ay makakatulong sa credit rating nga na itong credit rating na ito na tumataas na may kumpiyansa silang magpautang sa atin at makakapangutang tayo kung kinakailangan. May tiwala silang kaya nating bayaran, kaya nating harapin ang ating responsibilidad kung ano man ang gusto nilang itulong sa Pilipinas, 'di ba? Astro. So, tama yun, Mike, no? Itong upgrade na to, credit rating upgrade na to, ay makakatulong rin ng pagbaba ng borrowing cost natin. So, mas makakahiram pa tayo ng sa mababang interest rate, no? Sa mababang interest rate, alam mo naman, mas makakatulong ito sa ekonomiya, no? Dahil mas maliit ang borrowing cost, no? Ang benepisyo sa gobyerno at sa pribadong sektor. Pero sa isang banda, Astro, hindi natin pwedeng ikaila at hindi ko pwedeng hindi tatanong sa iyo ito dahil alam mo naman itong lately na mga napakainit na issue ng politika at halos lahat ng bansa sa mundo, napakarami ng international news, international community ang nababahala o hindi ko nababahala, nagulat sila dito sa political issue sa ating bansa at alam mo na, yung Sara Duterte na mga statement, warning or banta, ay napakasama ng dating no, sa ating lahat. So kayo ba sa business community, kayo ba'y nababahala dito? Anong dating sa inyo nitong galaw at mga statement na ito coming from the Vice President? Yes, Mike, no? Magandang katanungan yan. Alam mo Thank kami, you. nababahala kami dito sa nangyayari sa politika, no? Hindi lang kami, tama ka, pati mga foreign investors, no, na gusto pumasok dito. Ito ay pangamba. Pag tumataas ang political risk, hindi maganda sa pananaw ng mga investors, both local and domestic. Kaya nga sinusuportahan namin yung panawagan ng ibang officials. Sinusuportahan rin natin pananaw ni Secretary Enrile, no, Presidential Advisor Enrile, no, na sana magkaroon na ng ceasefire, no. Sana talaga mas mag-focus, mag-ceasefire na. Let's be ladies and gentlemen again, no, sa political circle para mas makapag-focus doon sa pangangailangan talaga ng bayan ngayon, no. Number one, food security, no. Pangalawa, power and energy, no. Pangatlo, yung realignment, no, na mangyayari once na nag-assume si Trump, no, bilang presidente ng Amerika dahil meron na nagiging restrictive yung kanyang policies, no. So it will affect, no. So sana yun na maging focus ng ating mga lawmakers, ng ating government officials, no. Magpapasko, Mike, no. Sana hindi na mag-away-away. Ituloy yung dapat hustisya na kailangan gawin, no. Pero ang priority ay ang talagang concern natin sa pagkain, power and energy, no. Yan ang mas kailangan ng ating bansa, no. Lalo na kakapangyari lang ng mga bagyo, ilang bagyo yun. Yes, no? Hindi pa tayo nakakabangon, no. So kailangan po mag-unify ulit tayo. Sinusuportahan natin yung panawagan na yan. I'm sure yung business ganyan yung panawagan. Ceasefire po, please. Sana po tama na. Mas mag-focus po tayo sa mga pangailangan ngayon talaga sa ekonomiya. Okay. Pero sa isang banda, Astro, dahil gobyerno ito, tama lang yung the whole government approach na rule of law. Kung sino ang posibleng lumalabag sa batas, papanagutin naman. Kasi masamang precedent na ibabaliwala yung mga ganyan. Na, tama ba? Anong dating sa business community ng galaw ng gobyerno ngayon na ipairal ang mga batas? Tama po 'yun, Mike, no. However, sabi nga lang po natin, sana may priority rin, no. Hindi naman pwedeng forever na nasa peace and order tayo and politics, no. Na 'yun ang priority.
Okay. Kailangan po, ang priority talaga natin ngayon, no? Kasi po, kung ipara nyo ang mga nangyayari sa iba't ibang bansa, ang priority po nila dahil sa nangyayari sa geopolitics and geoeconomics, ay pagkain at power and energy. Dapat, mas lalo po tayo, dapat ganun rin. Lahat po kasi ini-import na natin sa pagkain na hindi naman dapat, no? So sana po magising na rin ang ating mga nag-aaway-away na mga officials. Both sides, no? Wala naman tayong kinikilingan, wala naman tayong kinakampihan. Ginigising lang po natin, nakikisa tayo sa panawagan ng mga may experience na rin sa politika, no? Yan nga po, si Senator Imlile na ceasefire, di ba? Okay. Ang priority dapat natin, kailangan talaga ng ating bansa. So, panghuli na lang, Astro, sir, ano po ang inyong forecast? Anong inaasahan natin sa pagpasok ng bagong taon 2025 sa takbo ng ekonomiya natin? Dahil ilang araw na lang o linggo na lang, bagong taon na, anong forecast mo? Well, Mike, tingin naman natin na positibo pa rin yung economic growth natin. No? Lalo na maganda rin yung pananaw ng Standard & Poor's. Ito ay sinusuportahan ng kanilang report, ng kanilang pananaw. No? Ganun din naman kami sa business. No? Tingin natin 6 to 7% na growth for this year is really possible. No? Ito ay masusuportahan ka ng election spending, no? Na nag-start na, no? And also until next year, no? So it will really help mo. But however, may mga challenges pa rin, katulad na nabanggit natin kanina, sana talaga matutukan para naman masustain natin itong economic momentum na to, growth momentum. Nako. Well, thank you. Salamat po sa oras nyo. Alam ko mahalagaan yung oras, pero nabigyan nyo kami ng pagkakataon para sa malaking tulong yan sa ating mga viewers at mga nanonood sa buong mundo. Salamat po sa inyong oras. Maraming Thank you, salamat Astro. po, Manong Mike. Maraming salamat Thank po. you. Merry Christmas na rin. Ano? Mabuhay po kayo. Thank you. Mabuhay po kayo. Merry Christmas po. Mga kaibigan, si Astro del Castillo, isa ho sa mga business analyst, economist ng ating bansa. Ayun, ulit-ulit niya sinabi, kailangan ceasefire, kailangan daw po ay bigyan ng priority ang tungkol sa pangangailangan ng ating bansa at ng ating mga kababayan kaysa sa mainit na politika. Tama naman yon. Pero hindi naman siya kumontra doon sa aking ay sinasabi na tama lang din ang ginagawa ng gobyerno na panagutin sa mga batas ang mga lumalabag at posibleng lumalabag kasi hindi magandang precedent naman na ibabaliwala natin threat sa national security, buhay ng Pangulo, buhay ng First Lady, buhay ng Speaker. Hindi naman natin pwedeng ibaliwala. So at least nakadinig natin ang panig ng business group. So magiging positibo pa rin kahit pa paano, lalo na ho sa pagpasok ng bagong taon at siyempre para sa atin yan, magandang balita yan. Okay. Tuloy ang mga balita, Mike Abby Live. Kahapon po ay formal lang naghain ng reklamo sa Quezon City, ang Quezon City Police District sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan niya ito sa nangyaring tensyon sa Veterans Memorial Medical Center noong Sabado, November 23. Sa pagitan po ni Vice President Sara at ang mga pulis na nagdala ng kanilang nagdala kay Chief of Staff Lopez sa ospital. Ang paghahain niya ay pinaghuhugutan o pinagmulan niya po, pinangunahan mismo ng Quezon City District Director na si Colonel Milecio Baslig Jr. Yan o, kahapon yan. Okay? Kasama mismo dyan ang nagipit o naharas daw umano na Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor at hepe ng Quezon City Medical and District Dental Clinic. Ganon. So, kompleto pala. May mga doktor pala doon. Kabilang ho sa mga kasong isinampa. Ito yung mahalaga dito. Kay Vice President Sara Duterte, direct assault, rape, coercion, at saka ho, disobedience. Naku, hindi pala biro yan. Isipin mo, Vice President, ganyan ang kaso mo. Direct assault. Bawal yun. Ang gumagawa lang nun, adik pero ginawa pala yon. Ayun yung yun yung nadinig ko na, di ba, na sinabi niya, bakla kayo. Sinabihan pang bakla yung pulis. Alam nyo, masamang president yan. Irespeto po natin yung uniforme at yung tao. Yung uniforme ng pulis, militar at NBI, yun yung institusyon. Yung tao mahalaga. So dapat yung tao at uniforme at yung posisyon nire-respeto. Kaso ho, yung mga salitang nadinig natin, salitang kanto, ay may pananagutan talaga. Yan ang rule of law. Lahat ho, marami. Kahapon, meron din ho, si Secretary Gadon, nagpunta na ng Supreme Court.
Ang galaw naman ng Secretary Gadon ay disbarment. Ay, talagang marami hong nangyayari na. Samantala, nagsisisi umano si Presidential Advisor. Ayan, okay? Ay, ito yung binabanggit natin eh. Secretary, good morning. Baka alam ko nanonood yan, nakikinig. Ano ha? Secretary Gadon, ha? Sinuportahan daw niya si Duterte. Ayan, marami na siguro may mga sumama dyan. Nagsisisi na. Ha? Kasunod niya ng paghain niya ng disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon, November 27. Dahil sa mga pagmumura, pagbabanta nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayan o. Actually, marami siyang sinabi dyan. Nadinig ko yung interview sa kanya. Pati nga Korte Suprema, sabi niya, ipakita niyo ito. Ako'y dinisbar nyo na sabi nyo nagmumura ako. Ito, hindi lang pagmumura ang ginawa nito. Nagbanta pa sa buhay ng Pangulo. Nakakasubukan dito. Disbarment. Pangatlong disbarment na po yan. So, sunod-sunod. Yung rule of law ay umiiral. May kaso sa Quezon City, may kaso sa Supreme Court, at yun hong inaantabayan na nating ano ang mga final na mga kasong isasampa ng gobyerno. Dahil bukas nga po ay inaasahan darating sa NBI si Sara Duterte, Vice President, kasi inibitahan niya o sinomon siya. Pero relax lang po. Ano man ang sasabihin dyan ni Sara Duterte sa pagpunta sa NBI, ang NBI at ebidensya ang masusunod. Hindi ang side ni Sara Duterte ang masusunod. Maniwala kayo. Dumating siya o hindi, magbigay ng statement, tuloy. Dahil sabi nga po ng ating mga otoridad, matibay na matibay ang ebidensya doon sa video at saka audio. At siya mismo yon, wala nang iba. Ayan ang dating. 20 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Break muna kami. Huwag kayong aalis. Nagsisimula pa lang halos ang mga balita. Dito po sa Mike Abi Live. Ito, tamang-tama sa lahat po ng mga nagko-commute, sumasakay sa taxi, sa Grab, lahat. Alam mo naman, magpapasko, ang dami hong biyahe dito, kaliwa kanan, di ba? Pero baka naman yung kinita at saka yung bonus ng mga manggagawa, mapunta lang sa pamasahe. Hindi na mapunta sa pambili ng hamon at iba pang dapat pagsaluhan ng pamilya sa mahal ng mga pamasahe. Para maliwanagan natin ito, pati ho yung mga bawal na dapat gawin na may mga prangkisa, eto, atin ho makakaugnay si Attorney Teofilo Guades III. Siya po yung chairperson ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board. At malalaman natin ang mga bawal at hindi pwedeng gawin talaga at may pananagutan sila. Chairman, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Hello Sir Mike, magandang umaga po sa inyo at lahat ng mga nakikinig po sa atin. Salamat po, Mike lang po. At liwanagin muna natin itong taxi. Ano ho ba talaga at magkaano ba talaga ang plug down rate sa ngayon? 40, 60 o 50 pesos? Magkaano po, Sir, Chairman? 50 pesos po. Bigyan ko po kayo ng history. Una ho yan, initial that's 40 pesos. 50 pesos. Humingi po sila ng petisyon ng 60 pesos. So ang unang binigay po namin is 45 pesos. Sabi nila, kulang pa. So pinag-aralan na naman namin, bumalik kami sa drawing board. Yung 45 ayaw nila, sabi nila, pwedeng 55. So hirap na raw sila. So tinignan namin base sa inflation rate, base ho sa cost ng mga bilihin, gasolina. Yes. So pumayag po kami hanggang 50 pesos lang. So yan ho ang plug down rate ngayon, 50 pesos. Okay. May balak na naman silang maghain, pero as of this time, dinidiscourage na po namin sila dahil napagbigyan na po yung kanilang kahilingan. Okay, kung 50 pesos, Chairman, magkaano, ano ba yan? Pag, di ba, ano ba yan? Pero 1 kilometer, additional 1 kilometer, magkaano ang dagdag? Sir, yung flag down rate lang ang pinayagan namin. Kung ano pa yung per kilometer nila nung una, yun pa rin po. Walang adjustment. Okay, so malinaw yan ha. Baka mamaya mas malaki pa yung additional kaysa sa plug down rate. Ay, dinaya na tayo noon. Nagkadayaan na, di ba? Pagka ganun, Chairman. Ano po? Naku, hindi ho bawal po yun. Yun At na saka, nga dapat bayaran lang nila kung ano yung nasa kwan po, yung taximeter po nila. Okay.
Chairman, ganito pasintabi, hindi naman kita inuutusan, pero alam mo naman, magpapasko. Marami talagang kahit pa paano may pera yung mga tao, pero hirap mag-commute, hirap ating public transport. So mapipilitan silang mag-taxi. Ay alam mo naman, taon-taon yan ang problema. Namimili ng pasahero, hindi ginagamit yung metro, kontrata ang pinapalabas. Karamihan violation sa prangkisa nila. So anong inyong plano? At inuulit ko, taon-taon reklamo ito at problema. Sana ngayon taong ito, meron na hong aksyon at dapat gawin ang LTFRB para naman mabigyan natin ng proteksyon ang mga commuter na mga Pilipino. Chairman. Sir Mike, salamat po sa pagkakataon to dahil just this time ho, napagbigyan namin sila doon sa increase in flag down rate, di po ba? Yes. So ang hiningi naman namin kapalit is huwag mamimili ng pasahero at huwag mangungontrata. And this time ho, nakipag-partner ho kami with LTO, magpapadala ho kami ng mga field agents para mag-check ho doon sa mga areas, especially sa mall, yung mga namimili po ng mga pasahero nila. And then number 2 ho, meron ho kaming hotline na 24 hours pong pwede nilang matawagan na pag meron hong nangontrata or meron pong kuwan sa kanila hindi ayaw magsakay, pwedeng itawag sa amin at initially po papatawag kaagad po yan ng 15-day suspension and then pag mapatunayan po na sila po ay may pagkakasala, meron hong kaakibat na penalty yan na 10,000 pesos. Alam niyo, Sir Mike, dapat siguro talagang pag-itingin yung pagpapatupad ng batas para po masawatay itong mga driver na huwag mamili ng pasahero at huwag mangontrata. Baka po, idea ko lang ito, baka meron kayong manpower, may mga tao kayo, patambayin po ninyo doon sa mga lobby ng mga hotel, ng mga mall, dyan kung saan nakaparada yung mga taxi. Kasi dyan nangyayari yung kontratang usapan at saka yung isnaberong driver, lahat ng violation nandyan Kasi pag tumatakbo ng taxi, hindi na natin malalaman kung anong nangyayari doon. Pero yung pagsakay, doon ho at saka yung pagbaba. At tinitip ko nga sa inyo, sa harap ng mga hotel, mga mall, malalaking restaurant, dyan nakapila yung taxi. Sana po meron kayong mga taong mag-iispiya doon. O di ba? Magbabantay para sa oras na may nagreklamong pasahero, mahuli on the spot yung driver at taxi. Ano po? Mike, ang plano namin is masigit pa dyan. Yung field agent namin mismo ang sasakay. Kaya pag kinontrata mo yun at field agent namin yung kinontrata mo, on the spot po, suspendido ka kaagad. Ayun. Hindi lang po kami magmumonitor, meron kaming mismong mga taong sasakay sa'yo na hindi mo alam, mga field agents ng LTO at LTFRB. Ayun. Okay. Good. Ayan. Kaya ko dinidiin tungkol sa taxi, alam mo naman, Chairman, pasintabi na, medyo yun pa rin ang mas mababa ang rate sa pamasahe kung ikukumpara natin sa Grab. Pasintabi na natin, international lang Grab operation. Mahal talaga dyan. Talagang maabot ng 600 hanggang 800 conforme sa layo ng biyahe mo. Conforme sa kung ikukumpara natin sa taxi, mas mababa pa rin. Kaya dapat talaga mag-improve at mapangalagaan ang taxi operation. Ano po? Tama po yan, Mike. At ngayon po, meron po kami mga kaakibat ulit ng mga requirements doon sa mga taxi na unang-una ho, dapat may uniform yung taxi driver. Pangalawa ho, malinis at presentable po yung ating mga taxi. May mga monitoring ho kaming ginagawang ganyan. Sige po. At pati na rin yung ating mga airport, domestic o international flight. Napakarami po na magbabalik-bayan, turista at balikbayan. Ngayon papasko. So pakibantayan lang po yung ating mga airport. Baka nandoon ng mga kontrata na naman at mga palusutan at namimili ng lugar. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero baka mayroong gumawa. At least yung mga ganyan ay makontrola natin. At na hindi naman maging kawawa yung nagbalik-bayan ng 2 taon, after 2 years na nakabalik, mayayari pa ng taxi driver, di ba? Chairman, pakinalang po sa ating mga airport at saka mga pantalan. Mike, ang focus ho namin ngayon is starting itong December 15, 3 ho yan sa pantalan, airport at terminal po. And then on weekends naman po, sa mall po ang concentration namin. Good. Ayan, maganda yan. Anyway, baka meron pa akong hindi na itatanong at gusto nyong maiparating sa pasahero, sa mga operator. Nasa inyo po ang mensahe at pagkakataon para po inyong gawin ito sa oras na ito, Chairman. Sige po. Unang-una po, isa hong pakiusap sa mga taxi drivers po
na huwag kong mangontrata at huwag kong mamili ng pasahero. Meron po kaming programa ngayon. Ang tawag po niyan is Oplan Istabero ng DOTR at saka ng LTFRB. Na on the spot ho, pwede kayong masuspindi, pwede hong matanggalan ng prangkisa pag nakita po namin na kayo po ay nangongontrata. So pakiusap po sa diwa ng Pasko, sana po huwag po tayong mamili ng pasahero. Okay. Chairman, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Salamat sa oras. Maraming salamat po. Okay. Mabuhay po kayo, Sir Mike. Okay, salamat po. Attorney Chupilo Guades III. Dating LTO yan, napunta sa LTFRB, tapos nawala, bumalik ulit. Ayan, no? Siya yung chairman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Sa kanya dumadaan ang lahat ng mga prangkisa, ng lahat ng public transport, taxi, buses, jeep, at iba pa. Okay? Maliban sa tricycle. Ang tricycle po ay under ng local government. Kaya mga mayor, city mayor, municipal mayor, ang inyong lalapitan pag may abusadong taxi driver. Kasi hindi yan sakop ng national government. Ayan, para malinaw. Kasi sasabihin, uy, dinaya kami ng taxi driver. Nagsumbong kami sa LTO at LTFRB, hindi naman kami pinansin. Ay kasi nga po, wala silang jurisdiction doon. Okay? Basta tricycle, ditadyak-tadyak niya kung tao, pedicab, kung ano man meron dyan, local government po ang inyong lalapitan. Ha? Yun po ang merong jurisdiction. Sige, tuloy ang ating mga balita. 9:35 na po ng umaga ngayong araw ng Thursday. Imbestigahan daw po ng Department of Justice o DOJ ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano hinihikayat nito ang militar na mag-withdraw ng support sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon kay Justice Undersecretary J.C. Andres, posible niyang maharap sa kasong sedisyon. Naku, mabigat ito. Ang dating Pangulo kaugnay sa mga binitiwan nitong salita. At yung sedisyon, pasok yan sa anti-terror law. By the way, kahapon, napanood ko yung press conference ni Undersecretary kahapon. Ang kanya sinasabi dyan, yung anti-terror law, pwede nilang i-apply dito sa mag-amang Duterte. Lalo na kay Duterte, dating Pangulo. Dahil yung kanyang panghihikayat na mag-withdraw ng support, yan po ay may pagka-rebellion. Yan po ay may pagka-sedition. So, ayan. Although lagi sinasabi ng mga Duterte at ng kanyang mga abogado, hindi makukulong si Duterte, hindi makukulong si Sara, ay ditingnan natin. No one is above the law. Sabi ni Undersecretary Jess Andres kahapon dun sa press conference. Okay, eto pa. Armed Forces of the Philippines, AFP o Philippine Military Chief at Chief of Staff General Romeo Browner Jr. iginiit na dapat parang ganon, mangibabaw ang professionalism, maging professional ng sundalo o ang militar. Ito'y kabilang na rin sa mga ingay ng politika. Ngayon din ang paghimok daw po sa mga sundalo na talikuran daw po ang kasalukuyang administrasyon. Sa sinagawang leadership summit sa Campo Aguinaldo, sinabi ni General Browner na ang tanging trabaho ng sundalo ay protektahan ang Pilipinas at teritoryo nito. Okay? Mga Pilipino at karapatan ng mga ito. Binigyan din po ng AFP Chief of Staff na walaan niyang puwang at panahon ito para sa mga o ang mga pag-aklas ng isang aral na lamang anya ang nakalipas. Ayan, parang yung nakaraan, aral na lang. Huwag natin ulitin, parang ganon. Kasunod ito, hayagan din pong sinabi ni General Browner ang panawagan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo na talikuran nga po ang kasalukuyang Commander-in-Chief. Talagang bawal na bawal po yan. At sa sandilean niya na may mga sundalo na nais namang sumausaw sa politika. Eto na yon. Hinimok daw po na AFP Chief of Staff na maghubad kayo. Ayan, maghubad hindi ho basta literal na hubad. Maghubad lamang anya ng uniforme. Ibig sabihin, mag-resign kayo bilang sundalo kung kayo isasali sa politika. Yan ang ibig sabihin. Hindi yung literal na maghubad. Baka mamaya maghubad kayo at maglakad sa EDSA. Delikado yan. Ibig sabihin, tanggalin nyo yung uniforme, mag-resign kayo kung kayo isasali sa politika. Pero habang kayo ay aktibong militar at naka-uniforme, non-partisan ang military, huwag kayong sumali. At nakiusap na rin po ang gobyerno na ang military, huwag silang gamitin at hindi sila magpapagamit. Ay, nadinig ko yung mga statement kahapon Araw-araw tayo nakatutuko sa mga interview ng ating mga kasamahan sa hanap buhay, sa kung saan-saan departamento.
Okay? Kahapon nga, meron pang Quadcom hearing di ba? Hanggang kagabi. Grabe na naman yung expose ni Senador Trillanes kagabi. Pag ikaw ay may kinalaman doon, di ka nakatulog siguro. Malamang binangungot pa yan. Malamang nanaginip talaga kung sino. Grabe ho yung presentation ni Trillanes kahapon. Matindi. Kagabi, nakita ba nyo sa Quadcom hearing? Talaga lang Hindi ko sinabing lahat totoo yan. Pero sinabi ko, matitindi ang akusasyon. Okay? 9:39 po ng umaga. Break muna kami. Magbabalik pa rin ang mga balita dito sa Mike Abilay. Balikan na natin ang paghatid natin ng mga balita at ngayon pong umagay makikibalita tayo at mula naman po ito sa Bureau of Jail and Management Penology kasi nga si Apollo Kibuloy ay nilipat na ho kahapon dyan sa Pasig City Jail. Kaya nandito po si Senior Superintendent J-Rex Bostinera. Tama ba? Ayan, okay, yan ang spokesperson. Colonel, Sir, maganda umaga po. Yes, sir. Good morning. Magandang umaga po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Morning. Okay. Bilang spokesperson ng BGNP, kamusta po si Kibuloy? Nakatulog ba? Saan ho ba ninyo inilagay kagabi sa unang gabi, unang araw na malipat dyan sa Pasig City Jail? Opo sir, kahapon ng alas 5 ng hapon na tanggap namin mula sa kustodiya ng Philippine National Police si Apollo C. Kibuloy. At dahil sa kanyang kaso ng qualified human trafficking, nagutos ito ng korte. So far, wala naman po tayong negative report or incident report galing sa warden. At normal naman daw po ang situation dito, okay naman. Nilagay po siya sa isang quarantine cell o yung classification cell natin para sa mga bagong commit sa BGMP. At ito ay standard protocol naman po. So, yung after a certain period, okay. after a certain period, dadalhin po siya sa general population. So ilang araw, meron palang ganon, so wala tayong magagawa. Yun naman ang talaga yung ginagawa nyo. Ilang araw po yung manatili sa isang lugar na dahil bago siyang kulong dyan, ay nakahiwalay sa karamihan? Opo, ang polisiya po ng BGMP ay not more than 2 weeks o 14 days. Ito po kasi yung policy natin na na-institute mula pa nung pandemic. At hindi lang naman po kasi COVID ang pine-prevent natin dyan sa protocol na yun, kundi pati yung mga ibang nakakahawang sakit katulad ng tuberculosis at iba-iba pa ho. Ibig So, sabihin, andyan din po inaalam ang kanyang kalusuang pangangailangan para alam kung saan talaga siya mas nararapat na selda ilagay. So pagka wala namang sakit, wala namang problema, after 2 weeks, isasama na sa mga pangkaraniwang bilanggo. Ganun po ba yon? Tama po. May kasama naman po siya doon actually, yung mga galing din Pasig City Police Station na bagong dala din, bagong commit lang din. So itong ganun din po. okay, itong temporary na ay pinaglalagyan, may sarili siyang kwarto, may kasama siya sa kwarto, ganun ba? Opo, selda po ito. Selda na may isang banyo na nasa 20 square meters ang sukat. At ito po, may kasama po siya dito na mga nasa hindi hihigit sa 10. Kasi mga bagong huli din po ito. Mga bagong dating lang din. At after 2 weeks, ililipat na ho doon sa mga regular na selda. At doon po sa mga ganong regular or pangkaraniwang mga kulungan, more or less, ilan po ang kasama ng isang bilanggo dyan? O ilan ang tao doon? Nasa 30 po ang laman on average ng isang selda doon. So 30 ho sila. Kapareho lang din ho ang sukat, 20 square meters. 30? At ang siksikan nga ho ito at nasa 481% congestion rate dito. So ibig sabihin 5 times over the capacity. Pang-5 lang ho ang capacity ng ganong selda, kaya lang nasa 30 ho sila. Wow, grabe ano? Pan-5 lang ang eksakto capacity ng laman, pero ang laman 30. Paano matutulog yun? Nakatayo, nakaupo o palitan? Meron pong mga triple deck na higaan doon, nakapaikot sa selda. At yung tabi-tabi ho sila sa triple deck, tapos yung pinakagitna ho, naglalatag ho ng banig. Yung kanilang pagkain, pare-parehas. Yung kanilang araw-araw na paligo, lahat ng kailangan nila, doon din. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng isa, yun din ang gagawin ng iba. Parang ganon. Tama po. Ang pagtrato naman ho natin, pantay-pantay. Lahat-lahat niyan pare-parehong ordinaryong PTL. Bawal ba ba sariling uniform. Opo. Paano kung halimbawa may dalang lechon?
manok, o ano man lechon meron, o mga pagkain, pwede ba yon na dalhin sa isang selda kung halimbawa may dalaw na may masarap na pagkain, pwede ba yon? Pwede naman ho yun, basta lutong pagkain at ang magdadala ay dalaw niya na authorized. Ito ay immediate family niya o kaya yung abogado niya. Isa subject to inspection po yun at chinecheck natin kung may kontrabando. Kung halimbawa pala araw-araw may magsusupply sa kanya ng sugpo, ng hamon o lechon, hindi bawal yon. Hindi naman po bawal, basta po ito ay dala okay. ng dalaw niya. Hindi naman po sobra-sobra kasi baka mapanisan at masira ang tiyan. At basta subject to inspection po. Okay, ako Allowed po naitatanong- kasi ang, ang lutong pagkain. Kaya ko kasi naitatanong kung sakali may magdadala, idamay naman yung iba kasi 30 yung nasa kulungan eh. Nasa isang kwarto, 30 eh. Kung ang dala mo para lang doon sa amo mo, baka kainggitan, maging away pa yan, di ba? Parang ganon. Pwede pa lang Tama po ipasok. sir, at may mga gano'n naman po talagang ginagawa. Sinishare naman ho yan sa selda ng ibang mga may dalaw. Kasi marami rin hong walang dalaw. Napakahirap pala talagang makakulong sa Pilipinas. Para pag nakulong ka rito, kahit na under trial pa lang, guilty na yan. No? Sa tindi ng kalagayan, isipin mo, good for 5 person, naging 30. Abay, manghingahan lang yan eh. Talagang masikip na eh. Di ba, Superintendent? Napakasikip nun. Opo, at ganito po talaga kasi ang sitwasyon. May mga ginagawa naman ho tayong mga bagong kulungan ngayon, kaya lang ito ay nasa ibang lugar. At talagang kailangan ho namin sumunod sa utos ng korte na talagang specific Yes. to Pasig City Jail po ang utos. At doon talaga siya kailangan ikulong sa ating mga kulungan doon. So itong pagkaka-transfer ni Apollo Kibuloy dyan sa BGNP sa Pasig City Jail, hindi siya pwedeng samahan ni Inteng Canada, yung isa ho sa mga akusado na naunang nandyan sa City Jail. Hindi sila pwedeng magsama sa room. Hindi ho, kasi depende ho sa cell assignment. May polisiya naman ho tayo dyan na hindi pwede. Pero pwede nagkakasalamuha ho sila dahil may open cell naman. Hindi po sila pwedeng ipadlock ng 24 hours a day. I see. Nakalabas naman Okay. ho sila ng selda. So ulitin ko lang ho, para doon sa mga followers ni Kibuloy, sa unang gabi, wala naman kayong nakita anumang problema, naging okay naman. Opo, wala naman po at maayos naman. I see. So, anong assurance? Walang VIP treatment? Walang, di ba? Walang palakasan, walang ganon, pasintabi na. Di ba, Colonel? Superintendent, sir? Yes, No, good. definitely sir. Actually, isa itong utos ng aming Chief PJMP, si Jail Director Roelis Rivera, na walang dapat gumawa nito ng VIP treatment at polisiya ng BJMP yan. At makakaasa naman po ang taong bayan natin na pantay-pantay ang pagtrato natin good, sa good, lahat good. ng bilanggo, hindi Ayan. lang yung high profile. Sige po. Colonel, salamat po sa inyong oras at pagkakataon sa update niyan, lalo kasi may nag-aabang din sa kanila kung ano ang sitwasyon. Thank you, sir. Salamat po. Thank you rin po at magandang umaga. Superintendent J. Rex Bostenera nga po, tagapagsalita ng Bureau of Jail and Management Penology. So ayan po, ganun pala, after 2 weeks bago pa sa ilipat sa mga pangkaraniwang kulungan. So yun ang proseso. Pero wala tayong magagawa, court order yan. Order ng Regional Trial Court ng Pasig na i-transfer. Kaya walang magagawa ang PNP, wala rin magagawa ang Bureau of Jail and Management Penology kundi sumunod sa mga court order. Yan po ang proseso. Hindi ho sinabing guilty, pero yun nga lang, ayan ang proseso. Kaya sabi ko nga, kahit akusado pa lang, on trial pa, napakahirap makulong sa Pilipinas. I-imagine lang po ninyo na kayo pagsasama-samahin sa isang napakaliit na lugar, magsisiksikan kayo ron. Mabuti nga yun, 30 lang eh. Punta kayo doon sa mga presinto ng pulis dito sa Metro Manila, kahit sa probinsya, talagang hindi halos gumagalaw. Parang mga ibon, pasintabi na. Yung maliit na kulungan, 50 ang laman, di ba? Kaya ganun kahirap. Kaya huwag na kayong gumawa ng kasalanan. Yung masyadong maiinit at mahilig sa kung anong hilig ninyo, matakot kayo sa mga batas dahil mabigat at mahirap makulong. Tuloy ang ating mga balita. Philippine National Police na naniniwala daw umano na mga hinakot. Naku, naloko na. At binayaran ng mga nagtungo daw sa EDSA Shrine upang suportahan daw ang pamilyang Duterte. Sa isang press conference kahapon sa Campo Crame, ipinakita po ng PNP na umano'y ang video na sa nangyaring panayam daw po sa mga posibleng hakot at mga pagpapalista. May pilahan na. Okay? Sa mga nabayaran umano ng tig-200 piso. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, mahigpit anyang binabantayan ng PNP ang ginagawa ng pagtipon-tipon po ng mga Duterte supporters doon sa lugar, sa EDSA Shrine. Okay? So, ulang no power,
no people. Kasi naman, yung inyong people power, parang 2-5 na lang eh. Ang people power po, minsan lang gawin yan. Pag nanawagan kayo ngayon ng people power at dumating, okay yun sa inyo. Pag walang dumating, huwag mo na ulitin bukas. Ibig sabihin, walang naniniwala. Di ba? Ay araw-araw na lang kayo, may people power eh. Ang dating ay no power, no people. Ano mangyayari doon? Tapos nagkakabayaran pa pala. Alam niyo kasi yung lugar na yan, i-describe ko lang kung sandali. Pag rush hour, marami talagang tao yan kasi marami nagtatrabaho dyan sa Ortigas Center. Ayan, pinapalabas ng kanilang mga vlogger, oy, dinagsana ng mga tao. Ang dami ng tao rito, libo-libo na. Kasi yung mga taong dumadaan doon, sasakay ng tren, sasakay ng mga buses. Kasi yung lugar na yun talagang parang downtown ng Ortigas Center. Doon ang daanan ng lahat ng mga tao at nagtatrabaho. Napadaan lang, isinama nyo sa bilang eh. Kaya tuloy, pagka hindi na rush hour, kayo-kayo na lang. Ayan, huwag nyo linlangin. Ang hanap buhay nyo, panlilinlang eh. Magpakatotoo, sarap ng buhay. Pinagtibay na po ng Senado ang Senate Resolution number 1223 para ho kilalanin daw po ang serbisyo at kontribusyon daw po ni dating Senate President, now Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ayun, nakita ko kahapon yan. Ay isipin mo, 101 years old na ito sa Valentine's, February. Ayan o, talagang matindi. Lakas ni Senador. Kaya kinakain ni Senador Enrile, ha? Naalala ko nung kasama ko pa ito sa kabilang istasyon, pag nagkukwento yung mga staff niya, talagang maingat daw sa pagkain. Ganon. Basa lang ng basa sa ng libro at aral lang aral. Congratulations po, Mr. former Senate President at now Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos. Ayan. Okay? Naku, wala ng oras. Eto na. 27 days na lang. Pasko na. Ayan. Hanggang dito na lamang po muli ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Siyempre, dito sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abilay, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.